Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating YouTube channel. Meron akong i-discuss sa inyo at sa vlog na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano-ano yung mga bagay or ano-ano ang dapat mong gawin or paghandaan bago ka pumasok sa rice milling business. Bago tayo magsimula, kakape muna tayo. Alright, good morning everyone. Kamusta na ba kayo? Sa mga OFW nating mga kababayan nating OFW at sa mga solid subscribers at followers sa aking YouTube channel, Facebook page. So maraming salamat po sa inyong suporta. Kape muna tayo. Sarap. Okay. Pag-usapan natin sa video nito kung ano yung mga dapat mong paghandaan bago ka pumasok sa rice milling business. Alam ko, marami na po sa mga OFW natin na business-minded at sa mga kababayan natin na nandito lang sa Pilipinas na meron ng experience tungkol sa rice milling. At marami naman po yung mga first-timer na gustong pumasok sa rice milling business. Ang video na ito ay para po sa mga baguhan, first-timer, or kahit kung meron na kayong experience tungkol sa rice milling business, pwede rin po kayo tapusin nyo po ang video na ito. Okay. This video is brought to you by BSC Agricultural Machineries and Shinong Rice Mill Machine. Alright. So sa araw na ito, pag-usapan natin kung ano-ano ang mga dapat mong paghandaan bago ka magsimula sa rice milling business. Well, ang pinakauna, of course, na dapat mong gawin ay pagpaplano. Kung wala kang plano sa pagninegosyo, ay siguradong hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tama ba? Pangalawa ay budget. Kailangan mo merong puhunan, meron kang budget para sa rice milling business. Pangalawa is research. Pangatlo is research. Of course, kung meron kang plano, meron kang budget, dapat merong research. Ang pagre-research ay mahalaga sa isang negosyo. Hindi lang basta-basta magsimula sa negosyo, pero kailangan mo rin na meron kang plano, research, and of course, ito yung budget. So, sa pagsimula ng negosyo, especially sa rice milling business, marami kang dapat i-consider. Paano ito i-manage? Saan ka magpapatayo ng negosyo or magpatayo ng rice milling? Magkano ang puhunan mo? At saan ka pwedeng bumili ng mga machine na bagay sa pinaplano mong rice milling business. Sa pagpaplano, of course, andyan na rin po yan yung plano mo kung magkano yung budget, ano yung mga perfect place or location na kung saan marami kang mga customer or miller na makukuha sa rice milling business. At kung depende sa'yo kung anong gusto mo, gawin mo siyang negosyo or personal use. Maraming negosyo na pwede mong simulan dito. Pwede kang magbabay and sell ng palay, pwede kang magbenta ng mga ipa, magbenta ng bigas, magbenta ng mga darak, yung mga feed sa baboy, di ba? Pwede po. Magbenta ng mga
parang mga raw materials para sa rice milling business. Ngayon po, ang budget naman, magkano ba? Kailangan ba ng malaking puhunan para magpatayo ng rice milling business? Actually, hindi po. Kung kayo ho ay magsisimula pa lang po sa rice milling business, hindi kailangan ng masyadong malaki. Masimula muna kayo sa maliit. Especially itong Shinong rice mill machine na gawa mula sa South Korea. Affordable lang po siya. Meron ka ng palay cleaner, meron ka ng Shinong rice mill machine, at elevator. Complete set na po yan. Makikita nyo po dito sa video. Ang Shinong rice mill machine na made in South Korea ay meron po siyang destoner. 5-in-1 function na po ito. Meron na siyang husker, impeller type po ito. Hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls. Di kuryente po. Single phase. Hindi na kailangan ng 3-phase transformer. Meron ng built-in elevator at separator ng mga broken rice. At itong pinakamahalaga sa lahat, ang destoner. Ang destoner po ay nagsiseparate ng mga maliliit at mga malalaking mga bato. Kahit yung mga buhangin ng mga bato, isiseparate po niya. Kaya hindi po kayo mahiya magbinta ng bigas. Kapag kayo ay nagbabay and sell ng palay, tapos binta nyo na bigas, ito ay perfect na pang negosyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, dito sa bago kayo magsimula sa rice milling business, ang pagpaplano ay mahalaga. Ang budget, to follow na lang po yan. Pero itong yung pinakamahalaga, ang research. Saan po kayo pwedeng bumili? I-research nyo po. Kaya gumagawa nga tayo ng video dito sa YouTube, sa Facebook, para po makikita ninyo at ma-research ninyo ang ating rice mill machine. Ay, maganda pala. Ay, branded to. At good quality yung machine natin dahil gawa ito mula sa South Korea. Matibay, maasahan, durable. In terms of spare parts, always available po yung mga spare parts natin dito dahil meron din po tayong after sales service support. Hindi lang po tayo nagbibinta lang ng machine, but meron tayong services tulad ng after sales service support ng makina. Lahat ng mga spare parts ay always available po dito sa atin. Kahit mapa-local made na palay cleaner, elevator, at sa Shinong rice mill machine. Napakaganda at maayos ang makinang ito. 4 meters by 5 meters lang ang space na makukonsume na paglalagyan nyo ng machine na ito. Hindi naabot ng 500,000 para magkakaroon ka ng rice milling business. Maliit lang po ang puhunan dito. Hindi naman po siya gaano kaliit. Hindi po siya tulad ng iba na portable lang po siya. Very cheap po. Pero madaling masira. Ito, kailangan nyo lang paghandaan ang maintenance, troubleshooting, at pagbili ng mga spare parts. Yun po ang kailangan paghandaan ninyo. Ano-ano ang mga dapat mong gawin bago magsimula sa rice milling business? Of course, yun po ang sinasabi ko dito. Pagpaplano, budget, research, at kailangan po mong paghandaan ang panggalaw. Ibig sabihin, meron kang budget para pangbili ng mga spare parts at pang troubleshoot, pang maintenance ng makina. Dapat paghandaan mo yan. Dahil kapag pumasok ka sa negosyong ito, hindi lang hindi tulad na bumili ka lang ng mga yung appliances na papaandarin mo lang, hayaan mo lang. Hindi po. Ito ay kailangan mong bantayan, kailangan mong bilhan. Ito, lalo na itong mga consumable spare parts, mahalaga po ito. Sa pagsimula ng rice milling business, dapat alam mo yan. Expectation versus reality. Sometimes we expect so much na talagang kapag magsimula ka sa rice milling business ay talagang kikita ka ng malaki. No, nagkakamali po kayo. Hindi po basta-basta nakikita ka dito. Ang kailangan lang po, passion. Passion. Nahilig mo ito. Gustong-gusto mo, pangarap mo magkaroon ng rice milling business. Passion mo, hindi lang kumita, kundi magkaroon ka ng sariling pagkakitaan at hanap buhay, lalo na sa mga kapatid mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, sa mga taong dapat mong tulungan. Nakatulong ka dito eh. Actually, ang Shinong rice mill machine, plug and play lang naman siya eh. Kahit isang tao lang mag-operate, pwede naman po. Kapag meron kang palayan,
nagbabuy and sell kayo ng palay at bigas, perfect po ito sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bumili na po kayo ng Shinong Rice Mill Machine. Mura lang, affordable, good quality, matibay, at maasahan. Ito na, ang Shinong Rice Mill Machine. Tawag na po kayo dito sa contact number na binigay ko sa inyo. Nagde-deliver po kami kahit saan man sa Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Meron lang po delivery fee kapag Visayas at Mindanao or tawid dagat mula Manila. Kaya, order na po kayo sa contact number na binigay ko dito. Ang kailangan nyo lang po magpakabit ng 60 ampere switch breaker. 60 amperes size 10 yung wire, 10 gauge, at dalawang 20 amperes na heavy duty universal outlet. Yun po ang kailangan ninyo bago po ang delivery. Meron po kaming technician na pupunta sa inyo para mag-install at mag-conduct ng training on how to operate the machine. Kaya mabilis lang po siyang i-operate ang machine. Hindi po kayo mahiya magbenta ng bigas dahil napakaganda ang bigas. Good quality. Basta nasa 14% and below ang moisture content ng palay bago isalang sa machine na ito. Tawag na po kayo or bumisita sa aming showroom dito sa Sampaloc, Manila at sa Gimba, Nueva Ecija. Maraming salamat po. Message lang po kayo.